Network Entertainment. Wala, naging ano tuloy ako sa politika. 'Di ba may mga political jokes din yun din yung bumebenta sa stand-up comedy sa audience. Na syempre hindi ko naman masisisi audience dahil ako rin naman updated sa mga yun at emotional talaga, 'di ba? Kunyari, natalo yung kandidato ko. Ibig sabihin, talo rin ako. Putya, talo. Parang basketball team yung mga ano dito eh. Yung mga kandidato, parang Barangay Ginebra. Mananalo tayo, talo kayo. Alam mo yun? Pero yun nga yung lumalaganap sa social media. Hindi naman tayo kilala ng mga politiko. Well, ako kilala ako kasi makapangyarihan ako eh. Joke lang. Pero alam mo yun? Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Isa na namang solo episode. Ako ay isang stand-up comedian with Comedy Manila. Wala akong Netflix special. Kahit isa ako sa Absolute Mega Best. At dahil dyan, meron akong show sa August 16, Erwin Theater. Early bird rate pa. Punta kayo sa Instagram at TikTok ko, Victor Anastasio. Yung link ay nasa bio. At yun, may 1 hour special ako. At ito ang aking podcast. Parang behind the scenes. Ano ba mga pinag-iisip ko bago mapunta sa stage yung mga jokes ko. At lately nga, may naka-guest ako na napakasarap ng dinila ng pagkain. Mula sa Kamuning Bakery Cafe, si Lance Cham at si Wilson D. Flores. Ang title nun ay Chinoy Pride at na-enjoy ko makipag-usap sa kanila. Dahil iba, syempre pareho, lahat tayo Pilipino, pero may something lang sa culture ng mga Chinese all over the world na nakakamangha talaga. Magaling sila sa business at na-discuss na yan sa episode na yun. Parang appendix lang siguro itong episode na to, no? Kasi marami talaga tayong matututunan na wala tayo. Kasi naisip ko nga, medyo extreme to kasi komedyante lang naman ako, no? Itong statement na to. Yung Pilipinas may pag-asa. Yung Pilipino wala. Di ba? Parang, controversial, Pero yun nga gaya na sinabi ko sa episode na yun, bakit may mga foreigners at may mga Chinese at may mga Chinoy na bumubuo ng mga napakalalaking business sa Pilipinas. Habang yung mga Pilipino ay sinasabing pahirap tayo ng pahirap, walang pag-asa. At yun yung parang basag ulo, mind-blowing na narinig ko kay Wilson Lee Flores at kay Lance Cham. Dapat mas focus tayo siguro sa ekonomiya. At sinabi rin nila na meron na tayong GMA at ABS para sa teleseries. Huwag na natin gawing drama yung ating politika. Kahit pumunta ka sa typical Pinoy household, yung dinner time talk, puro politika. Si ganyan, nakulong, pinakulong, kinasuhan, itong pamilyang to, nagkataksilan. Ito, ang pag-asa namin, tinalo nyo, team green kami, kayo team purple, kayo team violet. Parang politika, sabi nila, sana rin natin yung ekonomiya, yung economics. Ito yung, kaya, nung narinig ko yun, doon ko na binasa yung biography ni John Gokongwei, kaya naisip ko yung early egg rate para sa show ko sa August 16. At naghanap na ako ng mga interview ng pamilya ni Henry C., sina Ramon Ang, alam mo yun. And alam ko na hindi sila perfect, syempre. Pero iba yung positive outlook nila na pag sinabi mong, sabi natin SM, endo, illegal, ganun. Pero isipin mo naman yung, ako, 2012, wala na akong benefit. Alam mo yun, parang hindi lang naman yun yung pwedeng path na trabaho, tapos benefits. Kasi sa China, again, na-rabbit hole nga ako dito galing sa Judaism episode. Wala naman ako ma-interview dito mga audio. So parang doon lang sa Chinese. Sa China kasi kaya mataas ang savings rate nila. Ang savings rate natin sa Pilipinas napakababa. Tapos sa China parang 40%. Tinanong ko yung kay ChatGPT. Kaya na lang magtanong ano savings rate sa Pilipinas. Parang basta luging-lugi. Hindi nag-iipon mga Pilipino in short. Sa China kasi, napaka-interesting nito para sa mga fellow nerds. Di ba nagkaroon sila ng one-child policy? Ang ginagawa nila nun, pag babae,
pinapatay. Napaka-controversial, napaka-dark, no? Pero maraming jokes na ganun. Pero apparently, nangyayari, nahulog yung phone ko, teka. Apparently, totoo pala yun. Pagkababae, pinapa-abort nila. So, ngayon, mas maraming lalaki kaysa sa babae sa China. Kung babae ka, parehong mabait yung lalaki, parehong hindi ka lolokohin, parehong honest, yung isa lang mas mayaman. Kanino sino pipiliin mo? Di mas mayaman. Kaya ganun magtipid yung mga Chinese dahil sa chicks. Di ba mind-blowing, pare? Di ba? Wow! Ito yung kaya mahilig ako magbasa at mag-documentaries eh. Parang, di ba? Ako lang ba na-excite doon? Hindi kayo na-excite masyado? Pero 'di ba, tsaka isa pa, sa China kasi, 'di ba sa States may unemployment checks, dito sa Pilipinas may SSS, may ganyan, may pension, may kung ano-ano. Sa China, walang social, ang tawag doon, may term doon eh, yung net, ewan ko, social, hindi ko maalala. Basta walang tagasalo na gobyerno. So pag magre-retire ka, wala kang aasahan sa gobyerno. So lahat sila nag-iipon. Alam mo yun, galing eh. Yung mga Pilipino, ito pa, nabasa ko sa isang Instagram ko na naman, comment, na basically sinasabi ko, narinig ko na ang best solution sa poverty ay siguraduhin hindi ka parte ng statistic. Nung kinakausap ko yung mga middle class noon, kasi, alam mo yun, hindi ko naman sinisisi yung mahirap na parte ka ng problema. Kasi ang ibig sabihin, kung middle class ka, ano anong reserves. Alam mo yun, siguraduhin mo yung retirement mo para hindi ka maghirap at maging waldas. Pero may mga nagko-comment na, oo nga, yung mga mahirap kasi, yun yung point eh. Alam mo yun. Tapos may next comment pa doon, oo nga kasi ako, I'm rich, I have 4 cars. Tapos parang yan ang utak Pilipino eh. Alam mo yun? Yung utak Pilipino na parang pag meron kang possessions, mayaman ka, ibig sabihin mayaman ka. Pero nababawasan mo yung ipon mo. Tapos yung mga batchmate ko doon na Chinoy sa Ateneo na sobrang mga milyonaryo, multimilyonaryo po siya, naka-Innova lang, naka-Hyundai Tucson. Yun, iba talaga eh. Parang may nag-comment nga na maayos. Sabi niya, ang mga Pilipino kasi consumer mentality, pare. Diba? Latest watch, latest shoes na mahal, latest shirt na mas mahal dito sa Intellectual Wall shirt na 999 pesos lang at local artist ang gumawa. So, sulit. Alam mo yun, yung iba designer, kung ano-ano, maganda yung rent na location. Parang forma eh, consumer. Yung mga Chinese, investor mindset, business mindset. Parang ganun eh, iba. Nakakalungkot lang kasi alam kong directly affected yung stand-up comedy dito. Kasi kami, pang disposable income lang yung stand-up eh. Alam mo yun, hindi ka naman naghihirap ka o kaya iniintay mo yung sweldo mo. Siyempre, bibili ka ng pagkain or gas or pamasahe or pangrenta kaysa bibili ka pa ng stand-up comedy. So, pag yumaman lahat, di mas maraming audience sa stand-up comedy. So, kaya lagi kong pinag-uusapan yung ekonomiya, yung third world country. Alam mo yun, apektado rin yung stand-up comedy syempre, di ba? Kahit pangmasa yung joke mo, tas mag-live ka, may ticket. Alam mo yun, isa pa yun yung dinagano nga ako ng mga Chinoy na nahanap ko rin kasi interesado rin ako sa real estate, ganyan. Paano ba magkaroon ng sariling bahay? Alam mo yun, so pinanood ko si David Lee Chu, isa na naman Chinoy. Tapos napaka-positive niyang tao, even during COVID. Na opposite siya ng mga politiko kasi pag politiko yung pinapanood mo, fear yung binibenta nila eh. Kasi hindi lahat pero tsaka hindi rin naman nila kasalanan kasi ganito yung sistema eh, na popularity contest, meron kang pangako, meron kang kalaban, di ba? Parang si Digong nun, addict, matatakot ka sa addict, ano pa ba, di ba? Yun na naisip kong example, puro fear, di ba? Or kung kabila ka naman, kung pink ka, tatakutin mo na gusto mo bang killer yung presidente mo. Di ba? Parang may ganung fear-based, alam mo yun, hindi lahat pero may ganun na inherent sa politics, tapos parang bangayan na
habang yung mga businessmen, di ba, parang nag-aano lang sila na, wala, parte na talaga yung, so ano ba yung opportunity? Di ba, parang ibang-iba lang talaga yung pag-iisip nila eh. Natuwa nga ako na, may nanood daw sa akin sa Alabang na naka-Lamborghini. Sarap i-guess nun eh, no? Parang, paano mo na-afford yan? Diba? And, yun nga, si David Lichu, yung pangalan niya, pag pinakinggan mo siya, magkakaroon ka ng hope sa Pilipinas eh. Kasi parang sinasabi ngayon, condo crisis, isa pa yan. May tama rin na nag-comment sa Instagram Reels, yung mga Chinese, Filipino at iba pa gusto maging businessman, yung mga Pinoy gusto maging vlogger. 'Di ba? Parang yan, ang dami mong makita sa YouTube, condo crisis in the Philippines, condo crisis. Ano ba yung masasabi ng isang tao na pumasa sa Treasury Certification Program at top 6 sa brokerage exam sa Pilipinas? Ako! Ginabang ko lang yun kasi, alam mo yun, wala tayong pera so sa achievement na lang natin daanin. Anyway, yung condo crisis kasi, ibig sabihin, katulad sa States, ang dami nilang inutang. So hindi sila makabayad, nawalan sila ng bahay. Dito yung condo crisis, hindi ka ma-approve sa pre-selling na condo, hindi ka naman nawalan ng binibilhan mong bahay. So sabi ni David Lichu, konti lang yung utang sa Pilipinas. So, hindi naman talaga mag-condo crash or whatever. Pero, ang daming nasasabi nung kasi yun yung bumibenta sa clicks. Diba sa YouTube, hanapin nyo condo crisis, condo crash in the Philippines. 800,000 views. Tapos, nga, oversupply. Diba? Parang isa pang sinabi ni David, close na kami, Dati yung mga nagsasabi, yung Pogo na yan, yung mga Pogo, yung mga Chinese, pinapataas nila yung presyo ng renta at presyo ng condo. Kawawa yung mga Pilipino. Dahil sa mga Chinese na yan. Kaya tayo hindi makabili ng condo dahil sa mga Chinese. Tapos umalis yung mga Pogo. Hindi naman bumibili pa rin yung mga nagreklamo na yun. So alam mo yun, puro lang tayo reklamo. Puro, alam mo yun, iba talaga yung injuries eh. Tapos sabihin na ng mga nasa TikTok, inju is a ano ba yun, racially disparaging, insulting term. Parang doon kayo nagpo-focus talaga. Parang habang yung iba bumibili ng mga kahit mura yung condo, meron sila. Tapos yun, bayad na yun. Makakabili na sila ng ticket pang stand-up comedy. Di ba? Parang yun lang eh. Ang sinisisi natin lahat. Alam mo yun, kasalanan nito, kaya hindi tayo maunlad. Pero kung tingnan natin yung sarili natin buhay, kunyari ako, buhay ko, ano ba ginagawa ko Monday to Friday? Nakailata lang naman ako sa kama. Di ba? Parang iba talaga yung utak eh. So, may gusto kong bilhin sa Shopee na libro, yung about the Chinese culture dito sa Pilipinas. Alam mo, may matututunan ka eh, para sa mga Hudyo rin or para sa mga, ewan ko eh, may something talaga na may world na hindi natin alam. May mundo na hindi natin alam. Assuming Indio ka katulad ko, no? Na parang iba yung network natin at iba yung, ewan ko eh. Ano pa ba yung sasabihin ko? Ayun lang. Ibang klase talaga na parang ibang, di ba? Parang, wala, naging ano tuloy ako sa politika. Di ba? May mga political jokes din. Yun din yung bumibenta sa stand-up comedy, sa audience. Siyempre, hindi ko naman masisisi audience dahil ako rin naman updated sa mga yun at emotional talaga, di ba? Kunyari, natalo yung kandidato ko. Ibig sabihin, talo rin ako. Putya, talo. Parang basketball team yung mga ano dito eh. Yung mga kandidato, parang Barangay Ginebra, mananalo tayo, talo kayo. Alam mo yun? Pero yun nga yung lumalaganap sa social media. Hindi naman tayo kilala ng mga politiko. Well, ako kilala ako kasi makapangyarihan ako eh. Joke lang. Pero, alam mo yun? Parang, nga no, importante yun, syempre. Pero paano yung economics? Kunento ko nga sa episode namin ni na Chinoy Pride. Tinignan ko sa TikTok and Channel News Asia in Singapore. Tapos meron isang politiko doon na sinasabi niya, ano ba yung mga Trump tariffs na yan? Hindi naman, syempre tinatagalog ko na, no?
Hindi naman importante yan sa normal Singaporean. Ang importante, presyo ng bilihin, presyo ng bahay. Tapos yung mga comments, pare, edukado. Singapore is a trading nation. Singapore does not live in a bubble. Singapore is affected by the tariffs directly. So hindi sila na dadala ng emosyon, ng sensationalism, ng pananakot. Alam mo yun? Kasi matalino. Tapos yun naman yung comments, parang, hindi tayo uunlad kasi walang trabaho. Pero, alam mo yun, marinig mo yung mga kwento na, yung mga ibang Chinoy, nagtayo lang ng tindahan, nagbenta ng tsinelas, alam mo yun, tapos ngayon, malaki na yung negosyo nila. So, hindi sila stuck doon na, walang trabaho. Hindi na ako magtatrabaho. Walang trabaho eh. Kasalanan ng gobyerno to eh. Kasi mahirap ako eh. Or middle class na ako eh. Hanggang dito na ako. Walang trabaho eh. Ito na yung trabaho eh. O pag nagkatrabaho naman, walang benefits, walang ano. Alam mo yun, parang hindi ko sinasabing mali, pero pag nandun yung pag-injo ka, gusto kong, ewan ko eh. Diba? Tapos puro arts yung inaatupag na, puro comedy. Medyo nagagalit na ako sa sarili ko eh, no? Pero yun lang eh, mapapaisip ka talaga eh, na parang ano ba yung meron sa kultura nila na ano. Diba? Tapos mapapanood mo sina Ronnie Cheng, stand-up comedian. Pinag-usapan niya yung meron palang Diyos ng pera yung mga Chinese. Meron silang money god. So kailangan ba natin ng ganun? Kasi nung offense controversial na naman to. Pero si Jesus kasi, hindi siya okay na wealth advisor. Kasi parang siya parang anak siya ng, child of owner siya na sinabi niya, simple life lang. Parang alam niyo yung mga mayayamang lasalista na nagdi-DJ lang sa Siargao. Tapos sinasabi nila, this is what life is all about. Pero alam mong may titulo sila ng lupa sa Rockwell. Alam mo yun, pamanahin nila yung trust fund or lupa sa Valle Verde. Tapos sasabihin nila, simple lang buhay nila. They don't need anything else. Parang ganun si Jesus. Sorry Kasi pupunta siyang heaven. So dito para lang siyang, alam mo yun, yung mga sinasabi ng Katoliko na live simply, others will simply live. Parang yung mga Chinese, meron silang God of money. So sino yung gano'n natin bilang mga Indio ng Katoliko, di ba? Wala man tayong patron. May patron saint nga tayo ng buntis. May patron saint tayo ng, ano pa ba? Hindi ko alam eh. Nawawala. May mga gano'n, di ba? Pero wala tayong patron saint ng bank account. Wala tayong patron saint ng savings. Yun din no? Malaking bagay talaga. And naging episode ko na nga to, yung Catholic sa Kaya ang dami kong Diyos tungo sa Catholic eh. Tapos sinasabi ng mga tao, blasphemy, ganyan. Ayoko lang naman na maging mahirap na tayo forever. Parang, di ba? Tapos hindi lang naman ako comedian na nagji-Jesus jokes para, shocking. Jesus blasphemy. Hindi parang inaral ko talaga siya ng grade school, high school, college. Parang Catholic school, alam mo yun. And then nagbabasa rin ako on my own. Parang I was deep into that. Tapos hanggang sa ma-realize ko na parang, parang bakit nakita ko sa Instagram, si Pope Francis just died with, sabihin na natin, $200 in his pocket. Tapos parang, wow! Simplicity! Ganyan dapat. Ganun ba talaga dapat? Nakatira siya sa Vatican. Alam mo yun? Nakaka-stress eh. Kasi nga, pag pumunta ka sa States, makikita mo yung mga tour days ni na Mark Normand, ni na Sam Morrill. Ang dami. Bawat state may theater. Dito, since third world country tayo, Metro Manila, Cebu, ganun. Hindi ka naman pwedeng pumunta ng labas ng, tapos same yung demand sa entertainment kasi hindi naman equal yung develop. So, lahat to konektado sa kabuhayan ng stand-up comedy. So, talagang pinupush ko na kung may genie dyan, i-wish ko na maging first world yung Philippines. Hindi dahil mabait akong tao, pero imagine mo yun, di ba? May pera na sila panood ng stand-up sa buong Pilipinas. Hindi lang tayo dito sa Metro Manila. Hindi ko sinasabing mahirap lahat sa probinsya or something. Pero yung kabuuan, di ba? May theater na dito, may theater na doon. Alam mo yun? Yun eh. Kaya yun ang aking
skin in the game. Ika nga, pag lagi kong pinag-uusapan tong pera, itong pagiging Indio. Tsaka by the way, si Rizal, ang tinawag niya sa Pilipino nun sa Spain, Los Indios Bravos, di ba? So yung mga nagsasabi dyan na, racial ano yan? Nakikivictim na naman kayo. Mali yung mga ini-import nyo sa States. Galing sa United States yung mga ganyang mga thinking. Sana Shark Tank na lang yung minana nyo kaysa yung mga ganyang woke. Anyway. Dami kong issue sa buhay, no? Yun lang. Bibiling ko sa Shopee yung librong yun. Tapos, paano ba mag-isip? Pwede ba kayo na mind blown doon kung bakit mayaman yung mga Chinese? Kasi nga, rin sila. Kaya nga sinabi ni na Wilson, may winter sila. Wala namang winter sa Pilipinas. So, wala tayong concept na kailangan mag-ipon. Alam niyo, mas mataas pa yung savings rate ng mga squirrels kaysa sa Pilipino. Mas mataas pa yung saving rate ng squirrels kasi at least sila may acorns. Tsaka ito yung na-realize ko nung pandemic, yung lockdown. Kasi di ba pag middle class ka lumaki, ang maririnig mong usapan is, okay na yun, kahit hindi ako yumaman. Okay na yung stable ako, comfortable. Tapos, nung nagka-pandemic, nare-realize mo na stable. Hindi pala stable yung stable. Diba? Kasi, para maging stable ka, kailangan may extra ka talaga na wala ako. Na yung may reserve funds ka for 6 months daw, ganun. So, isip mo, may reserve funds tayong lahat. Pag may lumabas na theater show, madali ka magbayad. Anyway, diba, nung pandemic, sabi nila, stable naman ako eh. Sabi nag-pandemic, wala silang trabaho ng 2 months o yung business, kailangan. So, yung stable lang ay hindi stable kasi ang dali niyang mawala. Kaya yung savings rate sa China parang 40% or something. Giipon talaga sila eh. Kaya imbis na support local, save local, yun dapat yung sinasabi, no? Imbis na, except sa show ko, bumili kayo yung ticket ko. Exception yun eh. Makasave kayo kasi early bird naman. Pero yun lang yung mga dumadaan sa utak ko. And pupunta ba to sa stage at matatawag na naman akong blasphemous? Malamang. Tatawagan na naman ba akong lagi mong dinadown yung Pilipinas, dapat proud ka and something. Oo. Pero kinukwento ko lang naman kung ano yung nangyayari. Yun, papahinga ko tong episode na to ulit at hindi ko alam kung may mabubuo ako nitong jokes sa stage. Pero hindi niyo pa papanood sa Netflix dahil ako ang komedyanteng walang Netflix. At yan ang title ng aking theater show, Erwin Theater sa Ateneo, Quezon City. August 16, bili na kayo habang early bird tickets. Kung gusto nyo ng jokes about yung ganito, pinag-usapan ko, puro reklamo, marami kayong reklamo, pero hindi nyo alam mo yun, walang positive out of it. At least sa mga jokes ko, may something positive out of it. Tumatawa tayo, nakaka-relate tayo. Yun lang ang ambag ko sa mundo at ang ambag ko sa Philippines. Kasi wala man akong business. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Kita-kita tayo live. Telegram, Facebook group, active pa rin yan. Para sumali, i-click nyo lang yung link sa profile, sa description ng episode na to. Kung nagustuhan yung episode na to, pag-usapan natin sa Telegram, pag-usapan natin sa Facebook, at i-share nyo sa mga kaibigan nyo. Again, mabuhay ang podcasting, mabuhay ang comedy, at mabuhay kayong mga nakikinig. Yung mga silent listener dyan, oras na para manood ng live stand-up comedy. Kita-kita tayo soon. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.